Sa banal, dakila at napakamakapangyarihang pangalan ng atin pong nag-iisang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po mula dito sa Los Angeles, California, ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Una po nating awitin ang bilang 186 sa atin pong mga himnaryo. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabadya, kapatid gumising na, humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamti, mga hulay na mamahalas sa ating nagliliwanag, na malapit na ang araw ng ating kaligtasan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan, pagdating ni Kristong mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw sa gawang kabanalan. Humanda kang salubungin, si Kristo ay darating, gantimpala'y sa atin, ligaya ay kakamtin. Atin pong patuloy na awitan ang ating Panginoong Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang awit, mga kapatid, numero 180 sa atin pong mga himnaryo. Kapatid, huwag manghimagot sa ating paglilingkod, upang buhay may matapos, ay maging dapat sa Diyos. Halina at itaguyod, tungkulin bigay ng Diyos,
Mahalin at ingatan ng higit sa ating buhay nang tayo'y matagumpay. Halika at itaguyod tungkuling bigay ng Diyos. Huwag na huwag kang tatalikod, buhay man ay matapos sa ating ang paglilingkod. Tularan ay si Jesus, di niya binitiwan ang krus. Buhay man ay mahalagot. Halina at sa taguyod tungkuling bigay ng Diyos. Huwag na huwag kang tatalikod, buhay man ay matapos. Atin pong patuloy na purihin, sambahin, parangalan at luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit, mga kapatid, 189 sa atin pong mga himnaryo. O kay tagal na hinintay, nananabik kaming lahat upang ika'y parangalan at purihin naming lahat. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot. O halina at maglingkod, o tayo na't papurihan, alimutan, alumbayan, sama-sama nandugan, madhala ng kaharian. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa at lungkot. O halina at maglingkod, magpa
nating muog, pagtitipoy, isa loob, ang kaloob ay handog. O kay sarap ang maglingkod, lalo't kapiling si Jesus, napaparam dusa't lungkot. O halina at maglingkod. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon
Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Ngayon po ay Oktubre 10 na po, 2013. Pinakananasa po ng Panginoong Hesus na tayo ay muli niyang pakainin ng kanyang mga banal na aral. Kaya naman po, inaanyayahan tayo ng Diyos. Una na nga ang ating sariling kaluluwa, ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Unahin natin ang ating pamilya. At hayaan natin ang mga ibang tao sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Hindi naman natin sila maililigtas Kaya sa atin sa Iglesia ng Diyos, uunahin natin yung mga sarili muna, yung atin munang sariling mga mahal sa buhay. Pagka ayos na ang lahat sa atin, nasa Panginoong Hesukristo na ang mga asawa natin, mga anak, mga manugang, mga apo, mga kamag-anakan sa laman, at saka tayo paparoon sa kahintilan. Tulad din ng kasaysayan ng bansa ng Israel noong araw. Sapagkat hindi naman natin maililigtas ang sino man Kaya naman, kung natiyak nating ligtas na ang ating kaluluwa, ibabahagi natin sa ating sariling sangbahayan. Sa Huwebes po ng gabing ito, hayo na po, tawagin na natin ang lahat sa ating bahay, at wag po nating ikakahiya ang Panginoon. Huwag nating ikahiya ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kahit na tayo nag-iisa, dadalawa, tatatlo, kahit na tayo kinakamuhian ng ating mga mahal sa buhay, itinatakwil ng mga kaibigan, ipakilala nating hindi natin kalilimutan ang Panginoong Hesus. Siya po ang nagdanak ng dugo sa bundok ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi ako tumitiwala sa tao, iisa lang pinagtitiwalaan ko ang Panginoong Hesus. Kung kayo man, iisa ang pinagtitiwalaan ninyo ang Panginoong Hesus na ating Diyos. Tularan natin ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Gayon din sila ng kanilang panahon. Wala silang kinatatakutang tao. Ang Panginoong Hesukristo po lamang. Sa Huwebes ng gabing ito, tayo po muling maninikluhod. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, uusal po muna tayo ng ating mga tao sa pusong mga pananalangin bago po tayo pakainin ng kanyang mga banal at malinis na mga
aral at mga palatuntunan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos, sadya ka pong kapita-pitagaan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa pag-ibig, sagana ka sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa pagbibiyaya, datapwat ikaw ay Diyos, napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa Huwebes po ng gabing ito, masisilip mo po muli kaming lahat. Sa silong ng aming mga dampang tahanan, bagaman kami po nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, wala pong makapipigil sa amin. Saan mang dako ng sanglibutan kami naroroon, upang hindi namin maipagpatuloy ang tunay na dahilan kung bakit kami po nilalang mo sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, sa pangalan mong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon, at nangangayo, Papa. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, nalalaman mo kung paano nabuhay kami sa maraming mga araw na ipinautang mo sa amin, kung kami po nagkulang na nagkasala laban sa iyo. Ituring mo po kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga sanhi ng pagiging nasa mga kabataan pa ng maraming mga mahal namin sa buhay, kaibig at kapatiran, kaya hanggang ngayon wala silang kamuangan at kaalaman kung papaano ang matuwid na paglilingkod at pagkatakot sa iyong mga salita at palatuntunan. Nakikiusap kami, Ama, wag mo sanang gawing kadahilanan sa Huwebes ng gabing ito upang hindi mo po kami muling pakainin ng iyong mga banal at dalisay na aral. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Maraming salamat, Ama. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, patuloy mong pinakakain kami, binubuksan ang magagandang pintuan ng kapalaran. Araw-araw hinihipo mo rin kami, Ama. Pinalalakas, pinagagaling pa ang aming mga lupang pangangatawan. Salamat sa iyo, patuloy mong pinagagaling ang aming minamahal na Balaeng Gloria, na nakikinig ng iyong mga salita mula doon sa malayong dako ng Bacolod City. Salamat din po, patuloy mong pinagagaling ang aming Ate Oring, na dati po tumanggap ng iyong banal na iglesia sa loob ng kanyang tahanan. Patuloy mo sana siyang aalalahanin. Huwag mo po sanang kalilimutan ang kanyang mga unang mga gawang kabanalan. Salamat din po ang manugang ni kapatid na Prospero na si Age, nakabiyak ng puso ni Philip. Patuloy mo pa rin dinaragdagan ng mga araw kagaling at kalakasan. Magparanas ka sana sa kanilang lahat, Ama. Ipakilala mo nawang ikaw ang tunay na Diyos na may-ari ng lahat ng mga buhay. Ikaw ang pumapatay, ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang nagbibigay ng karamdaman sa bawat nilalang. At kung ang kanilang pagkakasala ang naging sanhi ng pagbibigay mo ng mabigat na karamdaman, patawarin mo rin po sila sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan. Tulungan mo po sila man makakilala sa iyo at makasama namin sa pagpupurit pagluwalhati hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Panginoon naming Diyos, dumadalangin kami sa iyo. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Ingatan mo po sana kaming lahat sa araw-araw. Patuloy mo nawa kaming ilalayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman
Hihipuin mo rin, Panginoon, sa araw-araw ang bawat isa sa amin. Bibigyan mo po kami ng katalinuhan upang makapamuhay na may kapayapaan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. At sana, Panginoon, ang maraming sa amin patuloy nang inaalipin ang pagtanda ng dahil sa sari-sari ding panghihina ng katawan at mga karamdaman. Palalakasin mo pa po sana kami't daragdagan upang lalo pa kaming makapaglingkod ng buong katotohanan sa iyong banal na harapan. Una na nga po ang iyong hamak na alipin, ang aking kabiyak na si kapatid na Rosita, gayon din po si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion at si Floro. Kahahabagan mo rin po si kapatid na Olivia Raimundo at kapatid na Mirna Gonzales. Huwag mo rin po sanang pababayaan si kapatid na Avelino Gonzales Jr. at si Expectacion Valencia. At ang maraming mga anak namin, mga manugang, mga apo, mga mahal namin sa buhay, kaibigan at kapatiran na nagsisipangalat sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan, higit na nga silang hanggang ngayon ay nasa mga kabataan pa. Huwag mo rin po sana silang pababayaan ni ilalayo man sa iyong makapangyarihang paningin. Katulad po ni Prosper Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni Daniel at ni David Valencia, ni Shano, ni Ana Lira, ni Jacob Gonzales. Mahahabag ka rin po kay kapatid na Beyan Guanson at ang lahat po ng aming mga anak. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Mga manugang po namin ni kapatid na Rosita, na katulad po ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ang lahat po ng aming mga apo, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Michael, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Ama naming Diyos, tutulungan mo po ang aming buong sangbahayang ito. Tutulungan mo rin ang lahat ng mga mahal sa buhay ng aming mga kapatir at mga kaibigan. Panginoon, sa gabing ito'y huwag mo rin po sanang pababayaan si kapatid na Lolita Bongay, si Susan Samonte mula sa malayong dako ng Hong Kong. Gayon din, Ama naming Diyos, si Jingjing Ilagan, si Lenlen Buenape, si Pido at si Victoria Malangkes. Iingatan mo rin po, Panginoon, si Pe at si Ador Aquino. Higit na nga po, si kapatid na Flor Bautista Gonzales at Rosemary Lucerna Gonzales. Sila pong lahat na naroroon sa ibayong mga dagat. Malayo kami sa kanila, hindi namin sila matutulungan sa sandali ng kanilang pangangailangan, maliban ng ikaw ang kumandili at sumaklolo sa kanilang lahat, at tutulungan mo ring makasama namin sila hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi hanggang doon po sa ipinangangako mo sa amin kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat hihipuin ng aming mga kamay, ang aming iisipin at isa sa katuparan. Hindi mo po kami ipapahintulot sa biglang kamatay at mabibigat na mga karamdaman, sa kamay ng hustisya at sa mga masasamang taong nakapalibot sa amin. Pagpapalain mo rin ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan namin at mga mumunting ari-arian, maging mga halaman namin at mga hayupan. Huwag mo sanang ibibigay sa malalakas na ulan, sa mga baha, sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga magnanakaw, gayon din po sa masasamang mga kapitbahay. Ama, lubos ang aming pag-asa, lubos ang aming pananampalatayang sa Huwebes po ng gabing ito. Kakasangkapanin mo pong muli ang iyong hamak na lingkod. Babanalin mo po ang kanyang puso, lilinisin mo po ang kanyang isipan, tutulungan mo pong makapagsalita lamang ng katotohanan, bigyan mo po ng espiritu at ng kapangyarihan, at kung ito po ay maisiwalat na sa amin, manampalataya kaming lahat, ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo. Hanggang sa huling araw na ito, ikaw ang umuugit sa amin. Ikaw ang pumapatnubay at nagpapakain ng aming mga kaluluwa. Ito po'y aming sinasampalatayanan. Ibabasbas mo po at ibebendisyon sa aming lahat.
sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang minamahal at mga pinagpipitaganan po namin na mga tagapakinig, dumatal na po tayo sa pinakamahalaga at pinakabanal na bahagi ng atin pong pagkakatipon espiritual. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Oktubre 10, 2013. At buksan na po natin sa atin-atin mga dampang tahanan ang atin-ating mga sariling mga Biblia o mga banal na kasulatan. Sa Galatias po, Kapitulo 5 at ang bersikulo ay 25, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ito pong ating paksa ay napaka madaling unawain. Wala na pong dapat na wika nga usisain pa rito, sapagkat dito po buong katwiran na ipinahahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na sumulat po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na naroroon po sa Galatias. Kung kayo ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Sa atin po sa loob ng Iglesia, napakadali po itong unawain. Datapwat, tayo po ay nasa mga huling araw na ito, na hindi po ang lahat ng tao ay nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, tingnan din naman natin ang ating sariling mga sambahayan. Marami sa atin, yung mga asawa natin mismo, mga Katoliko. Yung mga anak natin, Seventh-day Adventist, Protestante. May mga kapatid pa tayo sa laman, Iglesia ni Manalo. Kaya, hindi nauunawaan ng mga hindi Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung tayo ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsisilakad tayo ayon sa Espiritu. Sa katotohanan nga po, may mga kamag-anak tayo, nagsasabi, Hallelujah, Amen, Praise the Lord, born again, anak daw sila ng Panginoong Jesucristo, pero hindi mo naman makita ang paglakad sa tinatawag na Espiritu. Hindi rin nga po naiintindihan, bagaman napakasimple. Kaya, para sa kapakanan ng mga hindi nakakaintindi ng talatang ito, diretsuhin na natin ang pananalita doon sa mga tao na materialista. Sapagkat ang Espiritu po, walang laman, walang buto. Paano ka lalakad sa isang Espiritu? Hindi mo naman nakikita. Hindi mo naman nauunawaan. Kaya nga, sa Huwebes ng gabing ito, niloob ng Panginoong Hesus na ito po ay ituro sa atin sa kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Una na nga, charity begins at home, at sa mga kaibigan natin na nakikinig sa atin sa Huwebes po ng gabing ito. Para maintindihan ng lahat, ang unang tanong po natin ay ito. Makinig po tayong mabuti, Alin po baga o ano po baga naman yaong Espiritu na ikinabubuhay nating mga nilalang ng Diyos? Sapagkat yung paksa, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatwid, ang kinakausap, yung mga nakikinig, yung mga buhay, yung mga tao, na meron pang wika nga pag-iisip dahil nakakarinig pa, nakakakita pa, nakapagsasalita pa. Kaya nga,
Kung nabubuhay tayo sa Espiritu, alin ba yung Espiritu na ikinabubuhay ng lahat ng mga nilalang ng Diyos? Pati mga hayop na may hininga yan, may Espiritu yan, buhay. Ano ba yung ikinabubuhay natin? Atin pong dapat malaman na lahat po ng tao magmula po kay Adam. Magmula kay Adam na ating ama doon sa halamanan ng Eden, tayo po ay nabubuhay sa tinatawag na Espiritu na siyang hininga ng buhay. Hininga na inilagay ng Diyos sa ilong ng ating ama na si Adam. Totoo po ba yan? Genesis 2:7. Basahin po natin ang original King James Version, 16:11, no? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Sa Tagalog, at ang Panginoon Diyos inanyuan ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang butas ng kanyang mga ilong ng espiritu ng buhay o ng hininga ng buhay, at ang tao naging kaluluwa na may buhay. Kaya yung ating paksa, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng espiritu, alin yung ikinabubuhay ko? Ano yung ikinabubuhay ninyo? Ano ay kinabubuhay nating mga tao na lalang ng Diyos? Mga kapatid at mga magulang, walang iba kung hindi ang hininga ng buhay. Nalalaman natin, ang lahat ng nilalang na may buhay, maging yung mga hayop, mga isda sa dagat, yung mga nakikita nating gumagalaw, gumagapang mga buhay yan, meron silang wika nga, espiritu ng buhay, dadapwat. Sa lahat ng nilalang, ang tao lang ang naiiba na binigyan ng espiritu ng buhay. Bakit po? Ang tao humipo ng alabok, inanyuan, at nang anyuan tayo, hindi anyo ng gorilya, ng tiyonggo, ng unggoy, ng hayop. Pinakamaganda tayong mga tao sa lahat. Mga kapatid, bakit? Nilalang tayo sa larawan ng Diyos. Yung mga hayop, yung mga ibon hindi naman po kinapal ng Diyos yan Hindi naman po yumuko ang Diyos na kamukha ng ginawa niya kay Adam at hiningahan ang butas ng ilong ng espiritu ng buhay. Yung mga ibang nilalang sinalita lang Magkaroon ng ibon, nagkaroon ng ibon. Magkaroon ng mga isda sa tubigan, nagkaroon ng mga isda. Magkaroon ng umuusad, ng mga hayop na may 4 na paa. Nang sari-sari ayon sa kani-kanilang uri ang wika sa pasimula ng aklat ng Genesis, mga magulang, lahat na salita, nagawa ng Diyos sa salita. Pero, ang tao, nagtrabaho ang Diyos, lumalang, kumapal ng alabok, hiningahan ng espiritu ng buhay. Dito sa ating paksa niliwanag kung ano ang ikinabubuhay ng tao, walang iba kung hindi yung hininga na nanggaling po sa Diyos. Ngayon, ang tanong na ikalawa po natin ay ito: meron po ba naman mga tao na hindi nangabubuhay sa espiritu? Napakagandang tanong niya, mga kapatid at mga magulang. Ang ibig ipakilala, ako kayo, nabubuhay tayo dahil merong espiritu na galing sa Diyos, hininga ng buhay, spirit or breath of life. Pero ang tanong natin, meron bang gumagalaw na nilalang? Meron po ba? Tao, hindi hayop po. Meron man tao na hindi nabubuhay sa espiritu? Basahin natin Romanos 8:1. Pakinggan po ninyo, kukunin natin sa English, original King James 16:11. There is therefore now no condemnation which
to them which are in Christ Jesus. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Makinig tayo. Catchy ito, very catchy. May karunungan dito. Dito, kung tatagalugin natin, 8.1 ng Roma, ngayon nga ay wala nang pamanghatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bagaman hindi yun muna ang ating paksa, ang pinakatema natin, ang itinatanong natin, meron ba namang mga tao na nabubuhay, pero hindi nabubuhay sa Espiritu ng Diyos? Napakagandang tanong. Ano ang sagot sa atin? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not, na hindi lumalakad, saan? Sa tinatawag na laman, but after the Spirit. Sa makatwid, kung merong mga taong nabubuhay dahil sa Espiritu na galing sa Diyos, meron namang mga tao nabubuhay din. Pero saan? Sa tinatawag na nabubuhay sa laman, in the flesh. Merong katalinuhan dito, kaya makinig kayong mabuti. Hindi ba kapatid na si Rilo, literal naman, na ang lahat ng tao, nabubuhay tayo sa laman? Hindi ba? Hindi ba kapatid na si Rilo? Paano kayo nakapangangaral? Hindi ba ginagamit ninyong mata ninyo, nagbabasa kayo ng Biblia? Opo. Paano kayo nakapagsasalita? Paano kayo nakakasigaw ng Ebanghelyo ni Kristo? Hindi ba ginagamit ninyo ang bibig ninyo? Opo. Hindi ba yan ang laman? Totoo nga naman. Meron ba tayong masasabing taong nabubuhay hindi sa Espiritong inilagay ng Diyos? Napakinggan nga po natin sa Biblia, merong mga lumalakad sa laman. Mga buhay, pero yung laman ang umiiral. Ang ibig lang sabihin, paano ipinakikilala ng banal na kasulatan? Kung paano ang mga tao nabubuhay hindi sa Espiritu ng Diyos, kung hindi sa kanilang laman lamang. Sagot, Romanos 8.5, buksan ninyo, Biblia ninyo, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu, sa hininga na nanggaling sa Diyos, ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Merong mga nabubuhay ayon sa laman. Sila ang mga tao, mga magulang na ipinakikilala ng banal na kasulatan, bagaman mga buhay sila, pero nabubuhay sila, ang nagpapalakad sa kanila, ang nagpapagalaw ayon sa laman. Yaon ang kanilang ikinabubuhay, ang ibig lamang sabihin. Dadapwat, meron nga na nangabubuhay sa Espiritu, sila po ang ating tinutukoy sa paksa. Kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Sa lalong ikaliliwanag natin, ipinasulat po baga ng Panginoong Hesukristo kung ano-ano ang mga wika nga, mga gawa nitong laman na siyang ikinabubuhay ng maraming mga tao. Para maiwasan naman nitong mga nakikinig sa huling araw, baka kayo kasama dyan. Sa mga taong nabubuhay pala kayo, baka man meron kayong wika nga, meron pang huwisyo ang inyong utak, maliwanag pa ang inyong isip, ang inyong paningin, maganda ang inyong pangangatawang panglupa, pero hindi naman pala kayo nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Ang ikinabubuhay pala naman ninyo ang wika nga, ang mga bagay ng laman. Alin ba yung mga gawa na mga bagay ng laman? Ipinahahayag ba ng Diyos sa atin ito para maiwasan natin? Galatia 5:19. Makinig po tayo para may matutuhan tayo, mga kapatid. Napakasarap ng mga salita ng Diyos. At sa maniwala kayo sa hindi, kung kayo lamang makikinig at susundin ninyong napapakinggan ninyo,
Abay, mapapares kayo kay kapatid na si Rilo. Mapapares kayo sa maraming mga kapatid namin na bagaman nag-iisa, bagaman mahihirap, bagaman para kaming itinakwila ng sanglibutan, napakaliligaya namin. Kami po hindi kami mayayaman. Dadapwat kami nagiging masasagana. Hindi kami ginugutom, hindi kami pinababayaan at nagaganap sa tinatawag na nabubuhay sa Espiritu ng Diyos ang lahat ng sinasalita ng Panginoong Hesukristo sa amin at dito namin kayo inaanyayahan. Ito nga, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo kung alin yung mga gawa ng laman na yan. Galatias po 5:19 na ito ang ikinabubuhay ng marami. Huwag kayong magagalit sa akin, ho? This is a provocative verse. Tulad nga ng napakinggan natin ng nakalipas na linggo sa Biblia, maraming mga provocative. Ang ibig sabihin, nakakasakit, nakakasaling na mga salita ng Diyos. Yan ang katotohanan eh. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Apostol Pablo, nang siyang pangalan niya ay Saulo pa lamang, pinagpapapatay niya ang iglesia ng Diyos. Ang ibig lamang sabihin, ayaw na ayaw niya ng doktrina, aral ng Panginoong Hesukristo, dadapwat sinabi sa kanya ng Panginoong Hesukristo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Ayan, kaya ito pong napapakinggan natin, matutulis ito. Provocative, nakakasakit para kanino? Sa mga nabubuhay sa laman. Bakit po? Ano ba ang mga gawa ng laman? 5:19 ng Galatias. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid baga ay ang mga ito, pakikiapid. Ayan. Oy, napakaraming mga tao, born again, hallelujah, praise the Lord. Iglesia ako ni ganon, iglesia ako ni ganyan, may obispo pa, nalalaman ko't nakikilala ko. Aba, isipin mong bagaman nalalaman nitong mga obispo, na kinakailangan ng mga ngaral asawa lang na isang babae. Isipin mo, 2 ang pinakasalang babae. Iba ang pangalan ng isa, iba yung pangalan ng isa. Pinadala na ko rito yung kanilang mga ministro, kopya ng 2 marriage proof sa census ng Pilipinas, Census and Statistic, obispo. At ang kahindik-hindik, iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus. Di ba yan ang nangyayari? Katotohanan sinasabi ng mga apostol, dahil sa inyong mga kawalangyan na pagsasalitaan ng masama ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na bibigyan ng wika nga kawalan ng kapurihan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Obispo ka, ba't nagpakasal ka sa 2 babae? Kahit na sabihin mong iisa lang ang pinakasalan mo, sino ang makapagpapatunay na hindi ka nga sumisiping sa isa? Mga kapatid, at lolokohin mo pa ang mga membro. Kung ano-ano pang mga pangangatwiran. Sa katotohanan lang iyan kasalanan hindi lamang sa mata ng Diyos, kung hindi, kasalanan sa mata o gobyerno ng tao. That is bigamy. Kailangan yan, ikulong ka. Wala ka na yatang konsensya. O namang isang obispo, sinardinas yung anak niya. O di ba? Ano naman ang pangalan? Iglesia daw ng Diyos, kabanal-banalan kay Kristo Jesus. Tinamaan ang sinalibad. Babaero na, drug addict pa, drug pusher pa. O kilala na ninyo kung sino yan. Sinardinas ang kanyang anak. Iyak ng iyak, nakakaistorbo sa kanyang paghitit ng kung anong droga ang dinudurog ng demonyong obispong yan. Kaya ako nagagalit Ginagamit pa yung pangalang Diyos at Kristo Jesus. Hallelujah, amen, praise the Lord. Ang maraming mga protestante, yung mga obispo nila mismo nakikita saan? Sa mga motel, may kasamang ibang babae. Di ba? Dito sa Amerika, sobra, ang dami ng mga kalaswaan, ng mga leader ng mga reliyon na yan. Sa simbahang Katoliko, lalo na. Wala nga, walang matuwid, wala kahit isa. Ayaw nga ng Panginoon na nakawin ninyo, pagsamantalahan ninyo, kuhanin ninyo ang kapurihan na nauuko lamang para sa Diyos.
Dapat ang isang obispo walang kapintasan. Sino lang ang walang kapintasan? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya iwan ninyo yan. Huwag ninyong pagnasaan yung posisyon hindi para sa inyo, kundi para sa Diyos lamang. Sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, yan, mga nabubuhay sa laman yan. Hindi nabubuhay sa Espiritu ng Diyos yan. Yung mga walang hiya na yan, ng mga mangangaral. Ituloy natin ang Galatia 5:19. At hayagang mga gawa ng laman, sa makatwiday ang mga ito, pakikiapid. Ayan, no? Nakikiapid sa mga hindi nila asawa. Karumihan! Ayan, baboy sa katawan. Marami tayong nakikitang ganyan. Kalaban ninyo kung marumi kayo, kamukha yung mga bam. Ako'y naaawa sa mga bam. Pero ito'y nakasulat, ikaw na bam, hindi naman masama na manghingi ka ng tulong sa iba kung talagang nawalan ka ng trabaho. Pero por Diyos, por Santo, maligo ka naman. Bago ka pa, lalapit ka lang sa hihingan mo ng limos, iniiwasan ka na, kakatakot ka, gigitata ka, yung tinatawag nila sa Pilipinas na grasa. Para kang uling. Mga kapatid, mabaho ka na, kakarimarim pa. Yan ay kasalanan. Karumihan. 20 ng 5 din. Eto, totoo ito. Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hindi na kayo nagsawa sa paggawa ng Diyos ninyo. Yang Iglesia Apostolika Katolika Romana, yan, sa Disyembre, they will canonize na naman yung, ayaw ko nang intindihin ko sila tinatawag ko na factory ng Diyos. Lagi silang gumagawa ng Diyos-Diyusan. Ano pa? Pangkukulam. Yan, hanggang ngayon maraming mangkukulam. Alam natin yan. Mga pagtataniman. Ayan, pagtataniman. Kampi-kampi. Mga pagtatalo-talo. Ayan. May mga relihiyon dyan. Yung obispo namin, diksyonaryo ng Biblia. Itanong mo kay ganon, itanong mo kay ganyan na aming obispo. Napakatalino. Ayan. Ayan yung pinagmumula ng pagtatalo. Kaya po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po kami kasama dyan kay dito sa dating daan. Yung kanila, matagal na yung dating daan. Kami po ang bago at buhay na daan. Hebreo 10:20. O ano pa? Mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, kapanagilian, yan, pagseselos, paglalasing, yan, mga lasenggo, mga kalayawan, ayan, pleasures, kalayawan, luho sa buhay, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, ang gumagawa ng ganitong mga bagay, hindi magsisipagmana ng buhay na walang hanggan o ng tinatawag na kaharian ng Diyos. Napakaliwanag, Yan ang mga tao na pinakikilala ng Biblia. Sila ang mga tao hindi nabubuhay sa espiritu na kaloob ng Diyos, hininga ng buhay. Bagaman sila nabubuhay, ang ikinabubuhay nila patungkol sa tinatawag na mga gawa ng laman. Ano ang pagpapakilala ng Biblia tungkol sa mga taong ito na nabubuhay sa mga gawa ng laman? Ang ibig sabihin, ito mga taong materiales puertes. Kaya nga po napakahirap na akitin ang isang tao para makasapi sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At hindi naman kami nagtataka sapagkat hindi naman kami ang tumatawag, hindi naman si kapatid na Cirilo, hindi naman si kapatid na Prospero. Ang sino man hindi makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng aking Ama, ang wika ng Panginoong Hesus. At ang sino man hindi makakaparoon sa aking Ama malibang dalhin ko siya. Ang talagang tumatawag, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos. Bakit ako at ang Ama ay iisa? Kaya kung kami man nangangaral, ayaw ninyong tanggapin, akala ninyo, natutuwa kayo, si kapatid na si Riley mapanirang pure, si kapatid na si Riley very provocative, bahala kayo sa buhay ninyo. Meron akong katungkulan, meron kaming katungkulan, ipahayag ang katotohanan.
para matanggal namin ang muta sa inyong mga mata at hindi namin kayo hinahatulan. Kayo lang ang pananggalang ninyo, yun Humahatol kami sa inyo, hindi namin kayo hatulan. Ano mapapala namin sa inyo? Sino kayo? At sino kami para hatulan namin kayo? At saka hindi naman namin ini-interest yung kwarta ninyo, abuloy ninyo Hindi naman kami naghihingi sa inyo na purihin ninyo kami, parangalan ninyo kami, sambahin ninyo kami. Meron kaming katungkulan. Ito ang pag-ibig namin sa Diyos at pag-ibig namin sa inyo bilang mga kapwa-tao. Sapagkat ibig namin makarating sa langit, natutuhan namin ang pagparoon sa langit, itinuturo namin sa inyo ang wika ni Apostol Pablo, unang Korinto 12:31, ang daan, ang kagalingang daan, ang buhay at bagong daan. Hebreo 10:20. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi namin kayo tinuturuan ng dating daan, matagal nang tapos yun. Ang naroon sa dating daan, may takip pa, may talukbong pa ang mata ng kanilang mga puso. Mag-aral kayo at magbasa kayo. Ngayon, ano nga ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo kung sino-sino ang mga taong ito na bagaman gumagalaw, lumalakad, ordinaryo, nakikita natin yan. At karamihan pa dyan mga mahal natin sa buhay Mga asawa natin, mga anak natin, mga manugang natin, hanggang ngayon mga Katoliko pa, hanggang ngayon mga Protestante pa, hanggang ngayon Iglesia pa ni Manalo. Paano makikilala ang mga taong yan? Na sumasamba sa larawan, na pinamumunuan pa rin at pinamamahayan pa ng mga gawa ng laman, ng mga kalayawan, ng mga luho sa buhay. Timoteo 5:6. But she, English, pinanggalingan, King James, sa kanyang 1611 version. But she that liveth in pleasure is dead, while she liveth, datapwat sila, na nangabubuhay sa kalayawan ay mga patay, bagaman sila ay mga buhay. Ayan, sino katulad nila? Parang mga zombie sa pelikula. Yung mga horror movie, yung mga patay na lumalakad, paano lumalakad yan? Walang nakikilala yan, walang kinatatakutan, lakad lang ng lakad, walang direksyon. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, magsipag-ingat kayo kung ang obispo ninyo bulag. 2 asawa, mapakiapid, lasenggo, sugarol, lahat na ng kawalang yan, nandiyan sa mga obispo ninyo. Meron akong nakikilalang ganyan Katatapos lang ng klase ministerial Huwag muna kayong umuwi, mga kapatid ng ministro. Meron akong stateside sa likod ng opisina ng kapilya. Ayan, lasingan muna. Hindi ba tinamaan, sinalibad na anong uri ng aral ituturo ninyo sa mga tupa ng Diyos? Mga, nakaw! Ay, Diyos ko, nakakarimarim kayo. Sa mga tuwid, sila ang mga zombie. Sila na nagpapakabuyo sa mga kalayawan. Bagaman mga buhay, sila'y mga patay. Kailangan pa bang sabihin ko sa inyo, kapatid na Cirilo, bakit naman kalayawan? Tapos yung mga gawa ng laman, pakikiapid, yung wika nga, pagsamba sa larawan, ano pa ba naman ang pagkakaiba? Mga kapatid at mga magulang ng mga nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman mga buhay sila'y mga patay. Yung kalayawan gawa ng laman yun Ang pagkakasala sa isang kautusan, pagkakasala at pagsira sa lahat ng kautusan. Tandaan ninyo yan. Kaya dito nilalahat ko na. Kaya nga ang katotohanan, itong unang Timoteo 5:6, ang nagpapakabuyo sa mga gawa ng laman. Ang ibig lang sabihin, mga kasalanan, mga buhay, ngunit sila ay mga patay. Ano ang masaklap? Na hindi nalalaman ng mga zombie. Wala kang naiintindihan yung mga yun. Napakahirap ng turuan yan Lalo na yung mga panatiko sa mga birhen, sa mga santo. Nako po, dito na po kami mamamatay, Mr. Gonzales. Hindi po ninyo kami maaalis sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nagmamalaki pa sa amin. Sinong pagmamalakihan ninyo kami? Kaya nga ano ang masaklap? Hindi nalalaman itong mga zombie na ito. Hindi nakakaunawa sa kanilang magiging mga kapalaran sa pamamaraan ng pamumuhay nila na puro material at puro mga gawa ng laman.
Romanos 8:6. Sapagkat ang kaisipan ng laman, hindi nila nalalaman ito eh. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Natupad sa kanila ang Kawikaan 14:12. May daan tila matuwid sa tao, datapwat ang dolo ay kamatayan. At Romanos 8:7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos, sapagkat hindi nga napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, at hindi nga mangyayari. At nangasa ang nasa laman, hindi nakakalugod sa Diyos. Makakalugod ba sa Diyos yung mas marami pang tawag kay Birhen Maria, kay Lorenzo Ruiz? Unang utos sa 2 tapyas na ba ito eh? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan, tulad ng nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig. Ikatlo, utos ng Diyos, huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang paglilingkuran. Lahat ng ayaw ng Diyos, ginagawa ninyo. Utos nga ng Diyos, huwag kayo magpatawag ng ama, nagpatawag kayo ng papa. Utos nga ng Diyos, huwag kayo magpatawag ng ng Panginoon, meron kayong monsenyor. At lahat kayo, puro ama. Nako, santamba kayo na mga antikristo, mga demonyo kayong lahat. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Provocative ang mga salita ng Diyos, hindi ako. Ngayon, huling tanong, ayon po sa Panginoong Jesucristo mismo, alin ang espiritu? Alin po naman ang espiritu? Na dapat na isa kabuhayan nating magkakapatid. At papaano matatamo nating mga tao ang tinatawag na paglakad sa Espiritu. Juan 6:63. Panginoong Jesucristo, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Ayan, makinig tayo mabuti Ang paksa natin napakaganda eh. Galatia 5:25, kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Paano matatamo ang Espiritu para makalakad tayo, mga kapatid, sa buhay? Sa 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman, sa mga gawa ng laman, ayan, alam na natin yan, walang anumang pakikinabangan. Ay, alin ba ang Espiritu? Kapatid na si Rilo. Ang salita na sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu, pawang buhay. Ang ganda, amen. Napakaganda ng ating paksa. Kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ano ang Espiritu na dapat nating isakabuhayan? Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay. Ang salita lang ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi salita niyang mga leader ninyo. Si Kristo, tao. Yung obispo, sugong anghel. Yung isa namang obispo sinardinas yung kanyang anak, pinagsasaksak, pinagpapatay, inaanakan yung kanyang mga kapatid na magaganda sa loob ng iglesia, drug pusher na, drug addict pa. Panginoon, kung Diyos, tatawagin pa ninyo mga iglesia ninyo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kabanal-banalan. Meron pa kayong mga bandera, dilaw na dilaw, pulang-pula, maputing maputi, may lubid pa. Meron pa kayong angkor. Yan ang sagisag ng pagkakaisa, sagisag ng matitibay na pananampalataya. Yung mga buwisit kayo. Nakikilala ko kayong lahat nung araw pa. Yan na ang bandera ninyo. Ilang beses nang nagkadurog-durog yan. At yan din ang bandera nitong pumatay ng bata at sinardinas. Nilagyan lang ng ibon sa ibabaw ng lubid. Magsaliksi kayo, mag-aral kayo. Mga demonyo yan. Yan ang hinulaan ng Panginoong Jesucristo, 24 ng San Mateo, magsipag-ingat kayo. Sa huling araw, paririto sa inyo ang maraming magsasabing, ako ang Kristo. Nasa amin ang Kristo, narito ang Kristo, darating na ang Kristo. Enero 1, 2001, 2013 na, buhay pa tayo. Hindi pa dumarating ang Kristo. Ang ibig sabihin, mga bulaan kayo, mga sinungaling kayo. Mga antikristo kayong lahat. Huwag kayong magagalit sa akin, Provocative ang mga salita ng Diyos.
Bakit? Yan ang katotohanan Sinusunod lamang namin ang Isaiah 8:20. Pag hindi kami nagsalita ng kautusan at ng patotoo, yung nangyayari ngayon, pag hindi namin ipinahayag sa inyo sa aba ng aming kaluluwa, sa aba ng aking kaluluwa, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, ang wika ni Apostol Pablo. Ituloy natin ang ating pag-aaral. Pagkatapos po, maliwanagan natin, Espiritu pala, salita ng Panginoong Jesucristo, pawang Espiritu at pawang buhay. Papaano po ito matatamo ng mga tao? Papaano namin, kapatid na Cirilo, makukuha, paano namin malalaman ang mga salita ni Kristo para kami man mabuhay sa Espiritu? Buksan natin, Romanos 10:17. Kaya nga ang pananampalataya, putulin ko muna. Kailangan po ang tao magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat maliban ang tao magkaroon ng pananampalataya, hindi po magiging kalugod-lugod sa Diyos. Si Satanas man may pananampalataya at napakaganda ng pananampalataya ni Satanas, ang wika ni Apostol Santiago. Ikaw ay sumasampalataya, ang Diyos ay iisa. Maganda sinasabi mo, si Satanas man na nanampalataya, iisa ang Diyos kamukha mo at nanginginig pa siya, takot na takot. Ikaw, natatakot ka ba? Sasabihin mong iisa ang Diyos, sumasampalataya ka, pero hindi ka naman natatakot. Nagnanakaw ka pa rin, corrupt ka pa rin, dinudukutan mo pa rin ang kabangyaman ng pamahalaan kung ikaw ay politiko. Magaman membro ka ng iglesia ng tao, o kaya ay katoliko ka, pare-pareho kayong lahat. Mga kapatid, ano ba ang pananampalataya? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mata, Hebreo 11:1, at kanino lamang ginagamit o iniuukulang pananampalataya? Magsisampalataya kayo sa Ama, ang wika ng Panginoong Jesucristo. San Juan 14:1, magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa, San Juan 10:30. At saan pa? Ipangaral ninyo ang aking Ebanghelyo. Ang sumasampalataya at mabinyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi parurusahan. Ang ayaw sumampalataya sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang ayaw magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, itatapon sa impyerno. Bakit sa tatlo? Ama, Anak at Espiritu Santo, napawang mga salita ng Panginoong Jesucristo o sa kanyang Ebanghelyo. Unang 1:5-7, King James Version, 16:11 version sa English. There are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Wala pong Trinity. Kaya kayong mga nakikinig ng mga protestante, layasan ninyo yan. Iisa lang ang Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kung gusto niyang maging Ama, maging Anak, maging Espiritu Santo, kung gusto niyang maging punong kahoy na nagliliyab, hindi natutupok, kaya niyang gawin. Kung gusto niyang maging malaking bato na binubukalan ng tubig, kaya niyang gawin. Walang imposible. Sa tao, hindi ito mangyayari, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya nga po, ang aming pananampalataya hanggang ngayon, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo, siya ang nagtuturo sa amin sapagkat siya ang obispo, siya ang pastor ng aming mga kaluluwa. Unang Pedro 2:25, ang aming saserdote, Hebreo 3:1, mga kapatid at mga magulang. Siya ang sinasampalatayanan namin, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Romanos 10:17, ano pakikinggan? At ang pakikinig ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda yan. Gusto mong mabuhay ka sa Espiritu? Ayaw mong maging zombie? Halimbawa, zombie ka ngayon. Sumasamba ka kay Birhen Maria. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa dyan sa mga horoscope na yan. Yan yung mga aral, utos ng mga tao at ng mga demonyo. Tito 1:14. Basahin ninyo. Aral ng mga hanggang ngayon, sabadista ka pa. Hindi ka pa kumakain ng baboy. Hanggang ngayon, ang nagtuturo na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, ito'y mga iglesia ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1-3.
Marami sa huling araw tatalikod sa katotohanan, makikinig sa maraming mga aral na utos ng mga Hudyo at ng mga demonyo, ipinagbabawal. Alin? Ang pagkain ng lamang kate. O yun namang ibang mga relihiyon. Yung mga mangangaral nila, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Aral na rin ng mga demonyo yan. Mga kapatid, simbahang Katoliko, bawal daw mag-asawa ang pare. Paano ninyo iniraraos ang kamunduhan ninyo, kayong mga pare? Hanggang sa sarili na lamang ba kayo? Nako, putos aral na demonyo. Walang masama, mag-asawa kayo. Ang masama, pinagbabawal ninyo. Tapos mabubulgar, may anak kayo kaya ganun, may anak kayo kaya ganito, ginagahasa ninyo yung mga batang lalaki, mga pedophiles kayo, mga bakla na kayo, mga demonyo kayo. Ay nako, huwag kayo magagalit sa akin, nakapagngingit-ngit Bakit? Yung mga taong iniisip mong sugo ng Diyos, yung mga taong inaakala mong magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo, sa patnubay ng Diyos. Tulad nitong demonyong sugong anghel sa huling araw, pati yung nanay ko, si Amanda Gonzales, ibig halayan. Oy, salamat na lamang, pinalayas ng Diyos kami dyan. Inalis kami ng Diyos dyan, mga magulang, at dinala kami sa katotohanan. Mga kapatid at mga magulang, kakilakilabot yung mga taong yan. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, kahit na damit ng mga ng mga demonyong yan, kamuhian ninyo. Huwag kayong lalapit sa kanila. Yung ibang mga kapatid sa iglesia, sabagay, kapatid na si Rilo, tatay ko yun. Kapatid na si Rilo, anak ko yun. Kapatid na si Rilo, kapatid ko yun. Nando sa iglesia ng tao. Hindi naman ipinagbabawal, mahalin natin yung mga kapatid natin yan, mga kamag-anakan sa laman. Pero, ang hindi makapagtakwil ng kanyang sarili, ng kanyang mga magulang at mga mahal sa buhay dahil sa akin at sa aking ebanghelyo, ang wika ng Panginoon, hindi magiging karapat-dapat sa akin pag ang pag-uusapan espiritual. Pag ang pag-uusapan ng salita ng Diyos, huwag kayong bibitiw sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa Galatias 1:8 at 9 ang wika ni Apostol Pablo, kahit kami, mga apostol, kahit na ang anghel na galing sa langit na maluwalhati, bumaba sa lupa, mangaral sa inyo ng ebanghelyo, itakwil ninyo, be o course. Napakaganda, Sa mga katuwid, paano nga po ang tao magtatamo ng salita ng Panginoong Jesucristo? Makikinig po. Ano ang pakikinggan? Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Yan po ang salita ng Panginoon. Sa 63 ng San Juan, pawang espiritu, pawang buhay. Paano tayo makakalakad ng buong kataimtiman at katapatan, walang kapaimbabawan sa mga salita ng Diyos? Unang Korinto 15:1. Ngayon nga ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. 15:2. Sa pamamagitan naman nito ng ebanghelyo ni Kristo, Espiritu, pawang espiritu at pawang buhay, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Yan po ang konklusyon sa Huwebes ng gabing ito ng napakagandang aral ng Diyos sa atin. Na kung tayo nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, kung sinasabi nating iglesia tayo ng Diyos kay Kristo Jesus, kung sinasabi nating nakikinig tayo ng mga salita ng Panginoong Jesucristo, kailangang maipakita natin sa Diyos at sa lahat ng tao na nabubuhay tayo sa mga gawa ng Espiritu, sa makatwidbaga sa pagsunod sa mga palatuntunan ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, at wala na tayo sa pagsamba kay Birhen Maria, wala na tayo sa pagtataniman, pagseselos, wala na tayo sa lahat ng mga gawa ng laman, sa mga kalayuan, pakikiapid, pangangalo niya, paglalasing. At ang wika ng mga apostol, patayin nga ninyo ang lahat ng gawa ng laman. Ang mga bagay na ginagawa natin noon tayo mga hentil pa, hindi na tayo buhay sa laman. Mahirap intindihin,
Paano mangyayari yan? Di ba buhay ka pa, kapatid na Cirilo? Opo, buhay na buhay ako, pero yung buhay ko, ipinaglilingkod ko na sa Panginoon, hindi na sa paglalasing, hindi na sa paninigarilyo. Kamukha niyang buwisit na obispong sabi, iglesia daw siya ng Diyos kay Kristo Jesus, 2 asawa niya. Sigarilyo lang niya, hindi niya maitigil eh. Nako, Panginoon ko, paano mo ako maaakit sa iyong itinuturo? Ikaw mismo na leader, ikaw mismo na guro, ikaw mismong korap, ikaw mismo. Sigarilyo lang, hindi mo maitigil, tapos sasabihin mo, ang lahat ng bagay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, Pilipos 4:13, sinungaling kayo. At kung kayo'y sinungaling, ang wika ng Panginoon, San Juan 8:44, mga anak kayo ng Diablo. Ito po ang napakinggan natin. Wala na tayo sa laman. Nasa espiritu na tayo. Dito po namin kayo inaanyayahan. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon magpakaikailanman. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin nating lahat. Ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulat ang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkalob sa ating mga mag-aanak, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumatin, purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen.